A butter cake is basically with a dense texture. However, we can also make a spongy butter cake with the same ingredients. At napakasarap din ito at hindi po ito nakakaumay. Let's get started! Hi, I'm Dance and this is my channel. Dito ay kakailanganin lang natin ng 3/4 cup na softened na butter o kaya premium margarine kagaya ng dairy cream. Ibibit lang po natin ito o i-cream natin ito hanggang sa maging pale yellow ang kanyang kulay. After 2 minutes sa ating pagbibit ng ating butter, ay dadagdag naman natin ang ating 1/2 cup na sugar, granulated sugar po ang ating igagamitin dito at itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit ng ating butter at saka yung ating sugar hanggang sa mag-well combine po ang ating sugar at saka ang ating butter at idadagdag na naman natin one by one ang ating 5 pieces na egg yolks. Large na egg yolks po ang aking ginagamit dito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit hanggang sa mag-well combined o ma-combine uli ang ating egg yolks dito sa ating butter mixture. Idagdag na rin natin dito ang ating 1/2 tablespoon na vanilla essence o vanilla extract at ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit dito. At kung na-okay na ang ating mixture dito, ay gradually idadagdag natin ang ating 1/2 cup na all-purpose flour. Gradual lang po ang ating pagdagdag ng ating flour, alternately with 1/4 cup na evaporated milk. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating pagdadagdag ng ating all-purpose flour, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. Kagaya nito, special shoutout kay Marilu Cabrigas ng Jono, Alaska at saka kay Helen Llanera ng Bahrain. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusuporta sa aking video recipe dito. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo ng ating flour at saka alternately ng ating evaporated milk hanggang sa maging smooth ang texture ng ating mixture po dito. At habang hinahalo natin ang ating butter dito, huwag po natin kalimutan idagdag ang ating 1/4 teaspoon na fine salt at saka 2 teaspoon na baking powder at itutuloy-tuloy lang din natin ang ating paghahalo po dito. Kung mapapansin nyo po ay medyo thick ang consistency ng ating butter dito, huwag po kayong mag-alala at maya-maya kapag idinagdag na natin ang ating mirang ay magiging malabnaw na rin po ang ating mixture, ang ating butter dito. At kapag okay na po ang ating butter dito, ay isi-set aside lang muna natin ito habang ginagawa po natin ang ating mirang. Five pieces na large na egg whites ang ating gagamitin dito para sa ating mirang. Ibibit lang natin ito over low speed muna at mga hanggang sa maging bubbly po ang ating egg whites po dito bago po natin idagdag ang ating cream of tartar mamaya. 1/4 teaspoon na cream of tartar ang ating inilagay dito para sa ating mirang o kung wala naman po kayong cream of tartar ay pwede naman 1/2 teaspoon na vinegar o kaya pwede rin naman wala kung wala naman po
At ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit ng siguro mga 1 minute, another 1 minute po dito bago po natin idagdag ang ating sugar dito. Idadagdag natin ang ating sugar gradually, 1/2 cup na sugar gradually idadagdag po natin dito sa ating pagbibit ng ating mirang at i-adjust natin into high speed ang ating mixer para po mas mabilis po natin para mas mabilis ang ating pagpaalsa ng ating mirang po dito. Bali, 4 batches ang ating pagdagdag ng ating sugar dito sa ating mirang at itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit hanggang sa ma-achieve natin ang ating stiff peak na consistency ng ating mirang. O ayan, stiff peak na ang consistency ng ating mirang dito at ito ay pwede na nating ihalo sa ating butter ito. Ngayon ay ihahalo na natin ang ating mirang. Ay in 3 batches po ang ating paghalo ng ating mirang dito sa ating butter at pagkatapos po ay ika-cut and fold natin ang ating pagmimix dito sa ating butter para hindi po mag-deflate po ang ating cake mamaya pag ating niluto na po. Tulad ng sabi ko kanina, in 3 batches po natin idinagdag ang ating mirang dito sa ating butter at dahan-dahan natin imimix dito through cut and fold method dito sa ating butter at hahaluin lang po natin ito hanggang maging smooth hanggang mag-well combine po ang ating mirang dito sa ating butter at wala na tayong makikita na traces ng egg whites dito sa ating butter. Wag lang po natin i-overmix ang ating butter dito kasi po hindi po aalsa ng maganda ang ating butter cake dito mamaya kapag i-bake na po natin ito. Ngayon naman po ay i-pour out na natin ang ating butter dito sa ating prepared pan na may parchment paper sa ilalim, sa bottom ng ating pan. 8x3 na round pan ang ginamit ko po dito. Kung gusto nyo po ng medyo mataas na cake ang kalalabasan dito. Pero pwede rin naman ang 9x3 na round pan na gamitin natin kung gusto nyo ng hindi masyadong mataas na butter cake dito. Kapag 8x3 na round pan ang ating gamit dito, ay bibake natin ito ng 1 hour at 170 Celsius na temperature. At ito na po ang ating napakasarap o napakagandang soft, fluffy na butter cake. Palalamigin lang po natin ito bago po natin i-slice ang ating cake dito. Ito pong klaseng butter cake ay pwede natin ito lagyan ng frosting kung gugustuhin po natin ito.
Pero kung kahit ganito lang ay napakasarap na rin ito. Hindi na kailangan ng frosting ang cake na ito. Pwede natin iserve na ito sa ating family at tiyak na magugustuhan po ito ng ating kiddos at ang the whole family. At nakagawa na naman tayo ng isang certified rapsa na cake po dito. Napakasimpleng gawin at kayang-kaya nyo po itong gawin.